Hinamon ni Vice President Jejomar Binay si Senator Antonio Trillanes IV sa debate na lang daw sila magharap. Pumasa naman ang senador pero ang gusto niya sa tinaguriang Hacienda Binay ito gawin. May report si Ruth Cabal. I will fight in a fair and just forum in the halls of our justice system. Ito ang muling giniit ni Vice President Jejomar Binay sa patuloy niyang pagtangging humarap sa investigasyon ng Senado na aniya ay puro kasinungalingan at gawa-gawa lang daw. Dahil sa Senado raw ay nahusgahan na siya, ang hamon niya ngayon magharap sila ni Senator Antonio Trillanes IV sa isang one-on-one debate. Humarap tayo sa tao, magdebate tayo para malaman natin kung ano talaga ang totoo. At saka bakit nila ginagawa ito. Siya ang gawa ng resolution at saka siya masugid. Sabi ng spokesman ni Binay, si Trillanes na raw ang magsabi kung kailan at saan niya gustong mangyari ang debate. Pero sana raw gawin ito sa loob ng 2 linggo. Dapat din daw ibukas sa publiko ang debate at i-televise. Ang moderator daw, mga dean ng College of Law ng mga universidad tulad ng University of the Philippines o Ateneo. Panahon na napatunayan niya ang kanyang mga paratang, panahon na hindi siya nagtatago sa likod ng Senado para sa immunity from suit. Kung wala pala siya mapakita, kakasuhan siya ni Vice President. Kumasa naman si Trillanes sa debate at gayon pa lang may suhestyon na siya sa venue. I would recommend doon tayo sa kanyang hacienda, doon sa Rosario, Batangas, para magkaalaman na kung if this will help bring out the Vice President at kung sinasabi niya precondition nito bago siya umarap dito, din gagawin natin yan. Di na sinagot ni Binay ang iba pang tanong ng media sa kanyang speech sa Philippine Business Conference and Expo. Pinapurihan niya ang Administrasyong Aquino sa mga nagawa nito para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Pero nagpasaring din siya sa patuloy raw ng mga problema tulad ng kahirapan, traffic at napipintong krisis sa kuryente. Kinumpirma naman ni Pangulong Noynoy Aquino na lumapit sa kanya si Binay hinggil sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. So he was saying, is it possible for the Senate to terminate their in their inquiry in aid of legislation, given the fact that the proper forum would be the Ombudsman's office? And he said, we'll inquire from the Senate President. Ayon pa sa Pangulo, si Binay ang nag-text sa kanya para sa kanilang pulong na naganap noong October 14 sa Bahay Pangarap. Hindi raw totoong inalok niya ng tulong ang Vice Presidente. He was asking advice, for instance, on what to do. So I didn't offer to help. He asked for advice on how to handle the situation, amongst other things. Sinabi rin ng Pangulo na posibleng baliktad ang bersyon ni Binay sa isa pang bahagi ng naging usapan nila. He stated the fact that Dr. Binay was hurting from all of this. I didn't ask about the family. He volunteered the information. The person who did what, I guess with all due respect to the spokesperson, I think he had it reversed. He had it in reverse. Nauna nang sinabi ng Pangulo na titiyakin niyang mabibigyan ng due process si Binay. Sinabi naman ni Binay na hindi niya kailanman pagbibintangan si Aquino na kasabwat ng mga umano'y naninira sa kanya. Ruth Cabal, GMA News.